Hi guys! It's me, Mommy Cherry of Events by Cherry. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magsimula ng inyong balloon business. Handa na ba kayo? Bago ang lahat, nagsimula ako noong 2010, noong ipinanganak ko ang aking panganay. At nag-start ako doon sa kung paano gumawa ng souvenir, paano mag basic balloons, ganyan. Now, yung ginamit ko yung opportunity na yon para matutunan yung mga bagay-bagay na alam kong kailangan kong matutunan para pasukin tong ganitong business. Nung natutunan ko na ang mga basic needs, ay sinimulan ko ng mag-scout ng mga supplier para makatulong dun sa pagdi-DIY ko dun sa event ng anak ko. Ngayon, hindi ko din inaasahan na ngayon ay lalaki siya and hindi na birthday parties ang kinikater namin. Meron na kaming wedding, birthday parties, christening, corporate, and marami pang iba. So, sa lahat ng na-mention ko guys, gusto ko lang malaman nyo na ang pag-start ng balloon business ay hindi madali. Kailangan mo siyang aralin. Hindi siya yung uupuan mo lang pagkatapos ay kikita ka na. Kailangan mong kumilos, kailangan mong alamin kung sino-sino ang mga supplier mo, kailangan mong matutunan ang pinaka-basic like paano mag-balloon business or paano mag-balloons, magpalobo ng lobo, paano maglagay ng mga flowers sa mga floral foam. Lahat ng yun ay kailangan yung matutunan on the event proper mismo. Pwede mo siyang aralin. However, mas natututo tayo kapag nandun tayo sa mismong event. Nagiging mas creative tayo, nape-pressure tayo, nagkakaroon tayo ng maraming experiences when it comes to events. Now, paano mo sisimulan ang balloon business mo? Unang-una guys, kailangan nyo munang alamin sa sarili nyo. Itanong din sa ating Panginoon kung ito bang passion na ito ay para sa inyo. Kasi hindi madali ang pagbaballoons guys. Merong pros and cons. Ngayon, babanggitin ko itong mga pros and cons sa mga susunod na video. However, gusto ko munang mag-focus tayo kung paano ang flow at paano mag-start sa balloon business. And kung para nga ba talaga sa inyo ang balloon industry na to. Now, nalaman mo na ikaw ay mahilig sa mga pag-decorate, pag-design ng mga kung ano-anong anik-anik sa events, sa family events nyo, handa ka na. Ngayon, ang gagawin mo, alamin mo kung sino ang mga supplier na malapit sa'yo. Like, kung halimbawa, mga balloons nyo, mga flowers, artificial flowers, pwede ka rin actually magsimula sa mga rental. Meron kang for sure sa lugar mo merong rental business yan eh. Ngayon kung wala, pwede kang magsimula. Pwede kang ikaw ang magpasimula ng mga rental props dyan sa lugar mo. However, kung meron naman, magsimula ka sa pagre-rent muna. Ngayon, kapag na-build mo na yung portfolio mo, nakagawa ka na ng iba't ibang design, dun mo simulan ipunin ang mga props na meron ka. At yung maiipon mo na props, yun ay pwede mong gamitin for props rental, gagamitin mo sa events, or pwede mo rin siyang ibenta. Kasi for sure, ikaw ang gumawa niyan. Kung ikaw ang gumawa, pwede mo nga siyang ibenta. Pero kung halimbawa, binili mo siya, pwede mo siyang i-resell. Okay. So, next thing, kung magsisimula ka sa balloon industry, ay kailangan mo kaibiganin ang lahat ng mga venue na malapit sa inyo. Mapa-restaurant man yan, mapa-small fast food chains man yan. Kasi sila yung mga magiging gateway mo para makapag-start up ka or magkaroon ka ng regular client dyan sa lugar mo. So, meron akong kakilala na kung saan silang mag-asawa ay nagsiset up lang sa isang lugar. Which is from morning hanggang gabi, nandun sila sa venue na yon para i-set up yung 4 na event sa isang araw. Ngayon, kung halimbawa, yung venue na yun, merong 4 na venue. Tapos, lahat ng venue na yun sa isang weekend, puno. Ibig sabihin, lahat yun, kuha mo. Ibig sabihin, lahat yun, market mo na. So, this is another strategy when it comes to
when it comes to balloon business. Pero guys, isa lang yun sa mga posibilidad na pwede nyong palakihin ang business or balloon business nyo. Okay? Ang mahalaga dito sa balloon business ay hindi mo sinusukuan. Dapat consistent ka, guys. Ngayon, kung kikita ka lang ng halimbawa, magsisimula ka pa lang at ang kinita mo lang ay ganito, for example, 500 sa isang event, be grateful, guys. Kasi hindi lahat magsisimula talaga sa malaki. So, lahat tayo dapat ay, lahat ng mga nagsisimula sa balloon business, mas wala silang kinikita sa simula. Kasi ang kinikita nila or ang kinikita nila ay napupunta sa mga props na nirerentahan nila. Kung nag-expect ka guys na kikita ka sa balloon business agad, please do not consider this kind of business kasi hindi mo talaga masasabi na kikita ka agad. It will take you 3 to 5 months para ma-build mo yung portfolio mo, and it will take 6 months to 1 year bago ka makapag-earn ng income dito sa business na to. However, sa lahat ng mga nagbaballoon business, sa lahat ng mga nagsisimula or nagsimula na sa ganitong business, kailangan lang talaga ng consistency. And based din dun sa experience ko guys, hindi siya maglalast kung susukuan mo sa simula pa lang. So I hope may natutunan kayo sa video na ito, and i-follow nyo ako and i-subscribe nyo na rin ako kasi if I'm not mistaken, ito yung una kong vlog for this year. So I'm gonna take a lot of video para sa mga gustong magsimula kung paano simulan itong balloon business industry nito. And sa mga susunod na video, ituturo ko sa inyo kung saan pwedeng bumili ng mga supply, saan pwedeng umorder, lalo na dyan sa mga nasa Mindanao at Visayas. Pwede kayong mag-order dito sa Manila at pwede ipatracking dyan kung halimbawa bulk orders ang kailangan nyo. Pwede ko kayong ituro dun sa mga supplier na contact din namin dito sa Manila. So, ayun, nagpapasalamat ako guys for finishing this video, and I hope to see you on my next video. Thank you and God bless!